Patuloy ang ating pag-aaral sa ikapitong serye patungkol sa pananalangin at sa pagkakataong ito tayo ay nasa ika-14 na aralin at ating pong pag-uusapan ang tungkol sa tapat at patuloy na pananalangin. Sa ating mga susing talata, ito ay matatagpuan sa Roma Kabanatang 12, Talatang 12. Maging masaya kayo sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa kapigatian, at maging tapat kayo sa pananalangin. Sa ating ikalawang talata, ito ay matatagpuan sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, Talatang 17. Sabi doon, manalangin kayong walang patid. Ang pananalangin ay hindi lang dapat ginagamit bilang emergency button kapag may problema. Ito ay dapat na maging lifestyle. Sa kanyang mga sulat, paulit-ulit na pinapaalalahanan tayo ni Pablo na manalangin ng walang patid at maging tapat sa pananalangin. Sa mundong abala at puno ng pangmadalian, parang imposibleng sundin ang panawagan na manalangin ng walang patid. Ngunit ang totoo, inaanyayahan tayo ng Diyos sa patuloy at malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang pananalangin ng walang patid ay hindi tungkol sa tuloy-tuloy na pagsasalita, kundi tungkol sa tuloy-tuloy na koneksyon. Pananalangin ng walang patid. Ang panalangin ay hindi isang kaganapan lamang. Ito ay relasyon. Hindi ibig sabihin na laging nakayuko tayo sa buong araw. Ang ibig sabihin ay mamuhay tayong may kamalayan sa presensya ng Diyos. Parang paghinga, natural, regular at mahalaga. Isinasama natin ang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating araw, malalaki man o maliliit. Isipin ang usapan sa text message kasama ang matalik na kaibigan. Hindi mo kailangang mag-hello uli palagi. Tuloy-tuloy lang ang ugnayan. Ganoon din ang panalangin. Isama mo si Lord sa biyahe, sa trabaho, habang naglalaba o nagluluto. Nais niya itong bahagi ng lahat ng bagay sa buhay mo. Habang tayo'y lumalakad sa tuloy-tuloy na panalangin, lalalim din ang ating relasyon sa Diyos. Katapatan ang nagpapalalim ng relasyon. Sa ika-12 kabanata ng Roma, talatang 12, sabi doon, maging tapat sa pananalangin. Ang katapatan sa pananalangin ay nagpapalalim ng ugnayan sa Diyos. Tulad ng kahit anong relasyon, kailangan ito ng oras, komunikasyon at atensyon. Ang tapat na pananalangin ay nagtuturo sa atin ng pagtitiwala, kalaliman at espiritual na pag-unlad. Hindi nasusukat ang panalangin sa haba o ganda ng salita, kundi sa katapatan at kahandaan ng puso. Si Nehemiah, makikita sa unang kabanata ng Nehemiah, talatang 4-11, ay nanalangin muna bago kumilos ng may pag-iyak, pag-aayuno at katapatan. Ang pagiging malapit niya sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng tapang at karunungan upang muling itayo ang pader ng Jerusalem. Ikaw ba'y nananalangin lang kapag may problema? O ikaw ba'y namumuhay na ang pundasyon ay ang araw-araw na pakikipag-usap sa iyong Ama na nasa langit? Magsimula ng araw-araw na oras para makipag-usap sa Diyos, umaga, tanghali o gabi. Ang tapat na panalangin ay hindi lang tungkol sa disiplina. Ito rin ay mahalaga sa ating emosyonal at espiritual na kalagayan. Katuwang sa kagalakan, pagtitiis at panalangin. Roma Kabanatang 12, Talatang 12.
maging masaya sa pag-asa, magtiyaga sa kapigatian, at maging tapat sa pananalangin. Pinag-uugnay ng panalangin ang ating damdamin at pagtitiis. Ang talatang ito ay nag-uugnay ng kagalakan, pagtitiis at panalangin. Kapag tayo'y may pag-asa, nananatili tayong masaya. Kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok, nananatili tayong matiisin. At sa lahat ng kalagayan, nananatili tayong mapanalanginin. Ang panalangin, ang tulay na tumutulong sa atin na makatawid mula sa mga pagsubok tungo sa tagumpay. Kung walang panalangin, ang pag-asa ay lumalamig at ang pagtitiis ay nauubos. Ngunit sa panalangin, kahit sa gitna ng pagdurusa, tayo'y nakakahanap ng lakas. Hindi lang tayo ligtas, tayo'y lumalago. Kapag ikaw ay natutuksong magreklamo, manalangin. Kapag ikaw ay nabibigatan, manalangin. Kapag ikaw ay nagagalak, manalangin. Sa bawat emosyonal na panahon, gawin mong tugon ang panalangin. Kapag naging bahagi ng bawat sandali ang panalangin, ito'y nagiging pamumuhay, hindi lamang huling takbuhan. Pamumuhay na may patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay dapat gawing estilo ng pamumuhay, hindi lang tungkulin sa relihiyon. Ang mga unang mananampalataya sa aklat ng Gawa ay nananatiling tapat sa panalangin, sang-ayon sa kabanatang 2 ng aklat ng mga Gawa, talatang 42. Hindi ito opsyonal, ito'y mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nangangahulugang palagi kang abot ng kanyang presensya. Ang layunin ng panalangin ay hindi pagpapakitang gilas, kundi koneksyon. Habang naglilingkod bilang tagapagdala ng alak sa hari, ipinagpatuloy ni Nehemias ang kanyang pananalangin. Sa Nehemias kabanatang 2, talatang 4, nanalangin muna siya bago nagsalita sa hari. Ibig sabihin, ang panalangin ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Isama mo ang Diyos sa mga pangkaraniwang bagay. Hayaan mong ang panalangin ang bumalot sa iyong araw. Ibulong ang mga panalangin ng pasasalamat. Ibuga ang mga daing ng tulong. Makinig sa katahimikan at magpahinga sa kanyang presensya. Bilang pangwakas, hinihingi ng Diyos ang kahusayan sa panalangin. Hinihiling niya ang iyong presensya. Nais niya na lakaran mo ang araw-araw na buhay kasama siya. Ang tapat at patuloy na pananalangin ay magbubunga ng kapayapaan, layunin at kapangyarihan. Handa ka bang maging estilo ng buhay ang pananalangin? Kaya mo bang kausapin ang Diyos gaya ng iyong paghinga? Handa ka bang gawing unang tugon ang panalangin, hindi huling sandalan? Maging isa tayong iglesia, isang bayan na nananalangin ng walang patid. Salamat.